Bayan, magandang gabi ang Kuya Ed muli. Marami akong nabasa tungkol sa isang segment ko at yung isang post ko, no, regarding sa comment, no? At ang sinasabi nila Lacson, nila Soto, regarding dito sa sinasabi nilang persona non grata. Ganito lang naman ang simpleng comment nila sa akin kasi sang-ayon ako na mawala ang Chinese dito. Yes, sang-ayon ako. Sa tinagal-tagal since 1892 hanggang sa matapos ang gera sa US-American, Filipino US-American War. Hanggang sa nagkaroon tayo na sarili natin noong 1910 hanggang sa 1936 before Second World War, then after Second World War of 1959, then 1965, and then presently. Yung sinasabi ko ay ang mga involvement ng Chinese at kung anong maniobra ang ginawa ng Chinese sa ating ekonomiya, sosyalidad, politikal at seguridad pambansa. Yun po ang klaro akin tinutukoy. Ngayon, kahit magbasa po kayo, kahit po gamitin niyo yung Google o kaya, ano ba ito? Yung mga AI na yan, Sensi pa yan, na kapag nagtanong ka may kasagutan, sige, gawin po natin para mas maganda. No, hindi yung conclusion lang na aberya. Ang comment nila, sabi niya, may pagmamalasakit sa ating mga kababayan. Ang pagmamalasakit sa ating kababayan na to ay ang tungkol sa almost 500,000 kung sakali man na maapektuhan. Isa lamang po, no, ang aking sinasabi. Meron po yan, pakiusap din. No, may kasagutan po yan. Gaya nga po ng aking sinasabi. Na kung ang ibibigyang prioridad ng ating pamahalaan sa ilalim ng ating nag-iisang bansa ay ang pagdevelop ng likas na yaman, dahil meron po tayong almost 5 area ng oil, kasama na po ang West Philippine Sea. Meron po tayong deuterium, 2 po sa Surigao. Meron po tayong gold, copper, silver, and metal. At meron tayong maluwag na lupain para i-contribute sa agrikultura. Hindi po para nakawin ang pera. Kung ang katuwiran at ang matuwid na pananaw at ang isipan po ng ating mga nanunungkulan sa gobyerno at hindi ang prioridad na kasinungalingan at pagnanakaw at ang kanilang programang pagtatakip-takip upang makalusot sa kanilang mga rason upang manakaw ang pera at kaban ng bayan, hindi na po kailangan ng lehitimo nating mga kababayan ang magsakripisyo ng buhay sa ibayong dagat. Alam nyo ba kung bakit sila nagsasakripisyo? Dahil sa kakulangan ng totoong programa ng ating gobyerno na kung ano-ano ang mga prioridad na iniisip. Ang tinutulungan ngayon ay hindi ang mga trabahador na magkaroon ng trabaho. Hindi po ang assistant ng ating mga OFW na lungkot at hinagpis ang kanilang ibinabaon sa paghahanap buhay sa ibayong dagat. Pati na rin ang kanilang buhay ay nai-involve dahil nga sa pagkakaroon na malas na sitwasyon. Samantalang naandyan ang likas na yaman na po pwede po nating i-develop upang bumalik na sa ating bayan ang mga kapatid natin, pinsan at kababayan na nagsasakripisyo bilang mga trabahador or alipin ng ibang bayan. Yun po ang aking sinasabi. Kaya po sinasang-ayunan kong matuwid ang pagkakawala ng mga Chinese dito. Dahil alamin nyo naman, tungkulin yung alamin
ang kung ano ang nangyayari sa history ng Pilipinas. Dahil mukha atang ayaw na din ng pampublikong edukasyon na mamulat ang ating mga kabataan tungkol sa kung ano ang tunay na history ng Pilipinas tungo sa pakikisama at pagkakaroon natin ng komunikasyon sa mga inchik. Kung noon pa ay ipinatupad na ang batas, kung ikaw ay hindi Pilipino, wala kang karapatang mamuhay dito, hindi tayo nagkaroon ng problema maging sa sistemang politikal ng ating bansa. Nasaan na sila? Di ba? Namamayagpag sa politikang sistema ng ating bansa at kaugnay sa sinasabi nating pangingialam na rin nila at pagkontrol ng ekonomiya bilang mga oligarch. Hindi lang ang Amerika ang tunay na kalaban. Ang tunay na kalaban natin ay ang ibayong dagat, ano paman ang kanilang spekulasyon at pagkakilala sa kanilang sarili. Dito tayo dapat matuto. Ang i-develop natin ang likas na yaman, hindi yung katarantaduhan ng sandatahan na kailangan na maghanda ng 20 days to 30 days. Kung yung 20 days na 30 days plus 15 billion plus karami-rami mga putang ng pera at salapi na ninakaw ay dinevelop natin ang ating likas na yaman. Katulad na tayo ng Burkina Faso sa ilalim ng pamunuan ni Ibrahim Traoré. Bayan, ngumingiti lang ako sa inyo. Ngumingiti lang ako sa problema ng ating bansa. Pero nakahanda kaming makipagkaisa anong oras man tawagin dahil alam namin na tagilid na at hindi na matibay at matayog ang relasyon ng pamahalang ito tungo sa ating sandatahan. Totoo hindi. Yun lang po. Kaya wag po kayong masasaktan kung sabihin man ni Kuya Ed na pabor si Kuya Ed na mawala ang Chinese dito dahil yun po ang aking pananaw at yun po ang aking karapatan. Dahil mahal ko ang ating bayan at mamamayan. Try nyo. Try nyo. Itry ng pusang alaw na gobyerno na to na ibalik ang mga perang pagnanakaw. Kaya nga itinutulak namin ang alin? Ang pawalang bisa ang 1,000, 500, 200 at 100 ng lahat na may pirma ng pamunuang may pagnanakaw upang mawalaan ng garantiyang lakas ang mga salaping kanilang ninakaw. So ang itutuon na lang natin ay kung saan napunta ang 25.5 ton of gold na sinabing ibinenta. Nasaan? Nasaan? Ang galing-galing naman, di ba? Ang husay-husay pati. Ito lang ang sasabihin ko, bayan. Paglaki ko, gagayahin ko ang mga pusang alaw nyo. Nakakahiya. Tama ba? Tama ba ang desisyon kong tumanggi? Hindi lang China ang gusto ko, pati India na may pahulugang 5-6. Bakit? Sila mismo hino-hold up na nila at kinikid na puransam nila ang kanilang mga kababayan. Alin pa ang mga Koreanong nandito, nire-recover yung ginto dahil sila ang unang-unang ginamit ng mga Hapon noon bilang slave. Totoo, hindi. Kaya dapat, huwag kayo agad masasaktan. Sayang naman ang cellphone nyo kung hindi kayo marunong magtanong kay Google.